Welcome back to Good Morning, Boss. Naku, alam mo, JC, hindi na naman magtatagal. Idadagsa na naman yung mga tao sa mga voting precincts para sa SK at barangay elections. At para pag-usapan yun, dahil medyo nagkakaproblema nga dahil sa dami ng mga gustong mag-register. Ang haba na nga ng pila at alam mo ba may mga natutulog na para lang makapag-register sila. And this morning, para pag-usapan po at bigyan tayo ng information about this, makasama po natin si Director James Jimenez ng Commission on Elections. Good morning po, Director. Good morning, Dan. Good morning, Director. Director, siguro umpisahan natin. Ngayon ang deadline ng Yes. ng SK at Barangay Elections Registration. Kumusta na, Director? Wow. Malaking tanong ba? Oo, malaking tanong yun. Kasi in previous registrations, no, usually pag last day, diyan ka lang nakakakita ng napakaraming tao. Dito sa registration period natin na ito ngayon, mula simula hanggang ngayon, punong-puno. Nag-ikot kami at nakita namin na talagang merong nagsistay doon overnight, no? Nag-aabang sa pila. And so, hindi yun exaggeration. And during the day, mas marami pa ang dumarating. So, napakarami na nagpaparehistro ngayon and we're trying our best to accommodate all of them. Pero talagang hanggang alas 5 na lang tayo ngayon. So, Director, hindi tayo nag-iisip ng extension para sa registration? Napag-isipan at napag-usapan na yan, pero hindi talaga tayo makakapagbigay ng extension. No? Marami tayo kasing iniindang iba pang proseso pagkatapos ng filing. Yung nakikita natin ngayon, yung mga taong nasa registration center, ang ginagawa lang nila, nagsasubmit lang sila ng kanilang application. And that's just half of the process. Meron pang kalahati yan, yung election registration board, meron yung pagsasala ng mga applications. Lahat yan magaganap after July 31. At sa dami na nagparehistro, as of Sunday, last Sunday, we were already at 1.3 million new registrants. And we were only expecting something like 750. Wow. No? So halos doble na. And now, you're expecting, siguro, abot na tayo ng at least 1.5. So all of those people, we have to process after July 31. Pag dumagdag pa tayo ng araw, dadami pa yun, hindi natin mamimit yung ating deadlines. And remember, after August, September na yan, isang buwan na lang before the elections. And you have printing of ballots, you have setting up of precincts, provisioning. Hindi na talaga kakayanin. Actually, Director, iniisip ko nasabi ninyo na malaki at marami talaga yung nagre-rehistro ngayong taon. Bakit kaya gano'n ang nangyari, Director? Kasi from what I know, kapag rehistrado ka naman na from the previous elections, di ka na mag-register ulit, di ba, Director? Ang bulk registrants ngayon is new registrants na mga hindi pa nagparehistro. Now, ayon sa statistics na nakuha namin, about 750,000 turned 18 from October 2012. Alright. So sabihin na natin pumasok lahat yun, no? Which is unusual, but let's say it happened. Meron ka rin yung mga hindi nakapagparehistro noong October 2012 na naabutan ng deadline. And then meron naman yung iba siguro na-mobilize. No? Marami kasi sa mga kababayan natin na hindi nagpupunta ng registration center, pero pag sila inorganize, nagpupunta naman. Ano? So, yun, napakaraming factors. No? And in the end, ayan, nakikita nyo, ang dami talaga. This is in Quezon City, I think. And you know, the numbers are incredible. Well, I guess, Director, this is a good thing actually kasi marami talagang nagpa-practice ng kanilang rights para bumoto. Pero gaano po ba kahanda ang COMELEC para dito po sa darating na barangay elections? Well, we're ready. We're just really waiting for the end of registration kasi yung end of registration, ang dala niyan sa amin ay yung bilang ng botante. Pag nalaman natin yung bilang ng botante, lahat ng ibang COMELEC de kahon na, no? Printing, setup ng precincts. But for that, we're ready. We're ready now. So, Director, ngayong araw hanggang 5 p.m. na lang. Anong gagawin natin, Director, kung kunyari may pila pa hanggang after 5 p.m.? Yung ating mga COMELEC offices, namimigay sila ng mga priority number. No? So, kung nabigyan na ng priority number, isi-serve yung priority numbers na yon. Kung merong no-show, kunyari may hindi sumipot, well, kukuha ng iba from the pila. No? But definitely, matatapos tayo today. We might not be able to accept registration applications all the way until 5 o'clock dahil nga meron tayong priority numbers, but certainly tatapusin natin yung pagtatanggap today. Kung meron man hindi matanggap,
kinalulungkot ko, and it's very painful for me to say this, but, well, we have another registration period after the barangay elections. Hindi ka lang makakaboto sa barangay niya. So may Direct, cut-off, sorry din. So may cut-off tayo ngayon, Director. Yung, Ako sa yung cut-off, parang ano lang yan, ibig lang sabihin niya na identify na natin lahat ng pwede nating maserve Alright. on that day. And yes, there will be that cut-off. Okay. Pero Director, bukod sa hindi natin ma-accommodate beyond 5, ito pang mga gusto pa pong mag-register, ano pa po yung mga ibang challenges or yung problema na usual na kinakaharap po ng COMELEC sa tuwing dadating yung mga ganitong okasyon? Well, always ang problema natin yung overflow ng tao. No? Kapag maraming tao, ang problema kasi dyan, nagkakaroon ng parang congestion. Among other things, because may waiting time doon sa process, nagiging impatient yung mga publiko. No? Maganda ng marami sila, don't get me wrong, we're not complaining, we like na marami. It's just that when people go there, usually they go there, may expectation sila na simple lang ang proseso, magpapalista, alis na kaagad. Hindi po ganun, no? Meron tayong biometrics. Pangalawa, kuminsan dumarating sila nang hindi tama yung dalang requirements. Merong mga nag-i-insist na pwede na itong barangay clearance kung ID, ganyan. Ipauuwiin yan, kasi hindi yan accepted. And we did publish those requirements. Yung iba naman, kuminsan, nakikipag-away pa. And kapag nakipag-away ka, yung time na kinakain ng pag-aaway mo, nararamdaman ng mga nasa pila. No? So, Nagkakainitan, nagkaka-tension sa exactly. pila. So, hindi ka lang nagdadagdag ng oras ang hinihintay ng pati yung mood mo nakaka-infect sa iba. So, these are the issues that we deal with. And of course, JC, malapit, of course, kapag may election, pag-usapan mo naman natin yung liquor and gun ban naman po. Yes. Magkakaroon ng gun ban ngayon, no? Kasabay ng start ng ating election period. The election period starts September 28. No? So, ibig sabihin, from that point on hanggang sa 30 days after the elections, hindi ka pwede magbitbit ng firearms unless may permit ka from the COMELEC. May liquor ban din tayo, and that's during yung very close to election day, no? The day before election day, meron tayong liquor ban. Filing of certificates of candidacy will be in October yet. And then the day after, the last day of filing is October 15 to 17. So 18 to 26, yan yung ating campaign period. And we're reminding people, please, wag tayong e-epal. No? Barangay elections, they should be inexpensive, they should be non-political. Let's keep it that way. Mas simple. Mas simple dapat. Total, community lang naman ito eh. Kayang-kaya niyong katukin lahat ng bahay dyan sa barangay ninyo. Door to door na lang. Oo. Director, siguro tanong pa na rin dahil nandito. Nagkaroon ng panukala previously yung COMELEC na i-postpone actually yung barangay and SK elections. Particularly even yung pagtingin na rin sa SK elections kung kailangan nga ba ito. Kamusta yung ganitong usapin ngayon, Director? Well, yung aming opinion ng COMELEC, no, ng ilang commissioners was publicized very much, and the position of the COMELEC was that we needed to revisit the SK. Pero wala kaming ginawang official na push doon in the sense na wala kaming official recommendation, but we did bring it to the attention of congressmen. So hopefully they take it up. Sa ngayon, wala. So tuloy tayo. Okay. Director, do you have any last message na lang? And of course, baka may hotline or website kung kunyari magkaroon ng problema like today, maaari nilang hinga ng tulong last minute. Well, yung sa mga nagpaparehistro pa ngayon, sana po magdala kayo ng tamang requirements para hindi na tayo madidelay dyan. At hanggat maaari, mag-fill up na kayo ng inyong form na pwede nyo ma-download sa comelec.gov.ph. Pwede po kayong sumangguni din sa COMELEC, sa aming Twitter account at COMELEC kung meron kayong mga problema. Okay. Salamat, Director. At yan po si Director James Jimenez mula sa Commission on Election. And of course, JC Ryan, dapat tandaan nila, magbaon na lang po ng kaunting pasensya. Lalo na ngayon sa pila, last day po today, hanggang 5 o'clock po, wala na pong extension ng COMELEC at hindi naman sa gusto nilang i-end na dahil nga gahaba ang kanilang trabaho, kundi talagang hindi na rin talaga ma-accommodate. So wag po sasama ang ating loob. Meron pa naman tayong chance sa susunod. And of course, yun nga nasabi ni Director kanina, yung hotline na maaari nilang tawagan or yung website
na maaari nilang puntahan. Ipagbigay alam lang po kung meron tayong makitang mga hindi ka nais-nais, lalo na mamaya. At may cut-off, no? Bilang paalala na lang din, hindi yung 5 p.m. Kapag pupunta kayo, hindi pwedeng mga 4:30, ganyan, kasi hindi na matatapos yung application ninyo. So, dapat medyo agahan natin mga boss. At yung mga magre-register para sa SK elections between 15 to 18 years old, pwede magdala ng birth certificate, baptismal certificate, school record. Hindi pwede ang cedula. Yes. Tama ba, Director? 15 to 17. 15 to 17 lang. Okay. So, yan At po sumunod tayo dahil sabi din ng director kanina, yung liquor and gun ban. Ako, sumunod tayo sa lahat ng rules and regulations. Bawal na yung mga lasinggero, Dayan. Baka kung sino-sino, isulat nila. Sana po makipag-cooperate po tayo sa COMELEC. Okay, yan po si Director James Jimenez mula Thank you sa so much, Commission on Director. Elections. Maraming salamat, Director.